Ngayong araw na ito, isa pong katanungan ang ibibigay po sa inyo ng inyong Papa Dudut. Naniniwala ba kayo na nakamamatay ang sobrang inggit? Yan ang ating alamin sa kwentong pinadala ng ating sender for today na si Jeremy. Dito lamang po yan sa Papa Dudut Stories. Marami ang nagsasabi na nakamamatay daw ang inggit. Isa yan sa mga napatunayan ko sa aking sarili. Bata pa lamang ako ay marami na akong insecurity sa aking sarili. To the extent na bumaba ang aking self-esteem. Paano ba naman kasi noong magsabog ng kapintasan ng Diyos ay mukhang nasa loko yata ang lahat. Ang insecurities na bumabalot sa aking katawan ay nauwi sa inggit sa iba. Na kinalaunan ay nauwi sa galit at pagkasuklaw. Magandang araw po sa inyong lahat na mga tagapakinig. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwentong magpapatunay nang walang magandang maidudulot ang insecurities at inggit sa ating buhay. Ako si Jeremy mula sa Makati. 25 years old na ako ngayon at isang single. Dalawa lang kaming magkapatid at panganay si Melo. Halos 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Dahil doon ay madalas kaming pagkamalang kambal. At madalas kaming ipagkumpara ng mga taong nakakakilala sa amin. Matalino si Melo, guwapo, goal-driven at successful. Halos lahat ay nasa kanya na. Samantalang ako ay kabaliktaran ng kapatid ko. Marami ang nagsasabing bobo ako, pabaya ako sa pag-aaral kasi easy-go-lucky akong tao. Wala raw akong mararating dahil hindi ako seryoso sa buhay. Hindi naman ako pangit pero marami ang nagsasabi na mas gwapo ng ilang daang paligo sa akin ang kapatid ko. Matangkad, magandang kanyang pangangatawan at mistiso si Melo. Madalas nga siyang pagkamalang foreigner, samantalang ako ay hindi katangkaran, kayumanggi at payat na payat. Kaya noong nag-aral kami ay lapitin ng mga babae si Melo. Habang ako naman ay palaging busted. Sa kabilang banda ay hindi sinamantala ng kuya ko. Ang angking kakisigan niya dahil wala siyang naging girlfriend ever since. Concentrated kasi siya noon sa pag-aaral. Kaya hindi katakataka na nakapagtapos ng kolehiyo si Melo bilang summa cum laude. Habang ako naman ay muntik nang hindi makagraduate dahil puro pasang-awa ang aking mga grades. Congratulations Carmelo! I'm so proud of you! Ang sabi ni Mama pagkatapos ng aming graduation ceremony. Halata sa mga mata niya na sobrang proud siya sa aking kuya. Biruin mo noong tinawag ka sa entablado Carmelo, Joseph, summa cum laude, AB Journalism. Grabe, halos tumalon ako noon sa sobrang tuwa. Dagdag pa ni Mama. Pero ma, hindi lang naman po ako yung nakapagtapos ng college eh. Si Jeremy din naman po, ang sabi ni Kuya Melo. Tumingin sa akin ang aking ina at nag-iba ang kanyang ekspresyon. Yung proudness sa mga mata niya ay biglang naglaho. Napalitan ng panlilibak. Bagamat nahihiya ay sinugundahan ko yung sinabi ng aking kuya. Opo ma, nakapagtapos na rin po ako. Hindi lang dapat si Kuya Melo ang binabati ninyo. Pero sa halip na batiin ako ng happy graduation ay pumaling na lang ulit siya kay Kuya Melo. At muling nanumbalik ang proud expression sa kanyang mukha. Oo, inaamin kong nasaktan ako sa pagtratong yon ni Mama. Bata pa lamang kasi ako, never naging proud sa akin si Mama. Wala akong narinig sa kanya kundi panlalait. Paano raw ba siya magiging proud sa isang bobong katulad ko? Pag-uwi sa bahay, dumiretso agad ako sa aking kwarto at ang dapat na masayang araw ay napalitan ng pagluha at galit ko. Bakit siya lang bang magaling? Siya lang bang matalino? Wala silang bukang bibig kundi si Kuya Melo. Nasabi ko habang umiiyak sa aking kama. Sinusumpa ko,
Darating ang araw pagsisisihan ninyong lahat ng mga panlalait na ginagawa niyo sa akin. Ilang araw lang ang lumipas ay nakahanap agad ng magandang trabaho si Kuya Melo. Ikaw ba naman na summa cum laude, talagang pag-aagawan ka ng mga kumpanya. Siyempre proud na naman si Mama sa achievement ng aking kapatid. Habang ako naman ayon natagalan sa paghahanap ng trabaho. Siguro dahil sa mga naranasan ko sa buhay kaya nawala ang tiwala ko sa aking sarili. Kaya sa bawat pagtatapos ng job interview, maririnig ko ang katagang tatawagang ka na lang namin. Hindi pa nila ako diretsahin na ayaw nila sa akin. Samantala pag uwi sa bahay, mga titig ng disappointment ang makikita ko sa mga mata ni Mama. Kailan ka ba matatanggap sa trabaho, Jeremy? Ang tagal mo nang palamunin dito sa bahay. Tingnan mo si Melo, oh. Ilang araw pa lang pagkatapos ng graduation, natanggap agad sa trabaho. Nakaramdam ako ng inis nang marinig ko naman ang pangalan ni Kuya Melo. Sige, bibigyan pa kita ng isang buwan na palugit. Kapag hindi ka pa rin nakahanap ng trabaho, palalayasin na kita dito sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagbabanta ni Mama sa akin. Opo ma, sagot ko. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng maging anak, ikaw pa ang ibinigay sa akin? Ang malas ko talaga sa'yo. Ang mga huling salitang yun ni Mama ang halos dumurog sa aking puso. Kaya sinikap ko talagang makahanap ng trabaho through internet at walk-in. Job interview dito, job interview doon. May pagkakataon na hindi pa ako makakain dahil sapat lang ang pamasahe na perang binigay ni Mama para sa akin. At sa awa ng Diyos ay nakahanap din ako ng trabaho. Isang inventory clerk sa isang mall sa Ortigas. Pero tulad ng aking inaasahan ay walang reaksyon si Mama nang malaman niya yon. At kapag araw ng sahod ay kinukuha lang niya yung perang contribution ko sa pang-araw-araw naming panggastos. Pagkatapos noon ay hindi na niya ako papansinin. Hindi katulad ni Kuya Melo, abot tenga ang ngiti ni Mama kasi malaki ang ibinibigay nito sa kanya. Oo, ganon ako tratuhin sa bahay na yon. Para bang hindi ako nag-i-exist. Si Kuya Melo lang ang kumakausap sa akin pero bihira lang. Si Mama kakausapin lamang ako pag galit siya sa akin. Samantalang ibinuhos ko na lamang sa paglilibang ang mga hinanakit ko sa buhay. Isa na roon ang pakikipag-chat sa internet. Doon ay nakilala ko ang isang babae na itago mo na lamang sa pangalang Simone. May pinag-aralan si Simone at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Pero tulad ko ay pilya din si Simone, may pagka-liberated at isang voyeur. Isang gabi habang nasa kama ay nagkaroon kami ng intimate chat ni Simone. Pero hindi sinasadyang nahuli ako ni Kuya Melo. Ano yung ginagawa mo? Paggulat na tanong sa akin ng aking kapatid. Agad kong tinakloban ng kumot ang ibabang parte ng aking katawan. Kuya Melo naman eh. Bigla-bigla ka namang pumapasok sa kwarto. Reklamo ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Wala naman, sagot ni Kuya. Matutulog na sana ako kaso hindi ko alam na may ginagawa ka palang kababalaghan dyan. Dapat sana meron na tayong sari-sariling kwarto para bawat isa sa atin ay may privacy. Ang sabi ko habang pinagpapawisan dahil sa kaba. Anong itsura ng kachat mo? Maganda ba? Curious na tanong sa akin ni Kuya Melo. Pinakita ko kay Kuya ang profile picture ng kachat ko. Maganda hindi ba? Simone ang pangalan niyan. Alam kong napahanga rin si Kuya sa alindog ng aking chatmate. Maganda at sexy ha? Alam mo Jeremy, isa yan sa mga kinakainggitan ko sa iyo eh. Ang galing ng taste mo pagdating sa babae. Ang sabi niya habang titig na titig pa rin sa litrato ni Simone. Diyan kita matatalo Kuya. Pagmamalaking sabi ko naman.
Lalong nanlaki ang mga mata ni Kuya nang makita niya ang hubad na katawan ni Simone sa video live stream. Ilang beses na niyang ipinapakita sa akin yan, Kuya. Pagmamalaki ko. Yung sayo, pinakita mo na rin ba sa kanya? Tanong pa niya sa akin. Oo, casual kong sagot. Wala na kaming tinatago sa isa't isa. Napatingin sa akin si Kuya Melo. Nagkita na ba kayo ni Simone? Hindi pa, Kuya. Sagot ko. Nasa Cebu kasi siya ngayon Kaya hanggang chat lang muna kami. Pero nangako siya sa akin na makikipagkita rin siya sa akin dito sa Maynila. Pagkatapos noon ay pumunta na si Kuya Melo sa kanyang kama at agad na nagpahinga. Habang ako naman ay ipinagpatuloy ang aking pakikipag-chat kay Simone. Samantala naging close ko si Simone sa chat hanggang sa nabalitaan kong nasa Maynila na siya. Nagpa siya kaming magkita sa isang mall sa Makati. Maganda sa personal si Simone. Mas bubbly din ang kanyang personality. Unang pagkikita pa lamang namin pero vibes na namin ang isa't isa. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang naging pagkikita namin. Sa mall, sa amusement park, nagmotel din kami. Lalo kaming napalapit sa isa't isa. Ilang buwan nang lumipas ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob para manligaw kay Simone at hindi nagtagal ay nakamit ko rin ang matagal ko nang pinakaaasam. Nababasa ko sa mga mata mo na may gusto kang hilingin sa akin. Well, ngayong gabi, ako ang iyong magiging fairy godmother. Ang sabi sa akin ni Simone, halatang nanunukso ang kanyang mga labi. Bibigyan lang kita ng isang kahilingan. Bakit isang kahilingan lang? Ang kuripot mo naman, fairy godmother. Natatawang pabiru ko sa aking apple of the eye. What if kung hilingin ko na sagutin mo na ako ng oo sa panliligaw ko sa iyo? Na tayo ng dalawa. Lalong nanunukso ang mga mapupulang labi ni Simone. Okay, your wish is my command. Sinasagot na kita ng oo. Girlfriend mo na ako. Sa sobrang tuwa, mabilis kong nahalikan ang mga mapupulang labi ni Simone. Pinapasaya mo ko ngayong gabi, mahal ko, ang sabi ko. Ikaw ha, medyo may pagka-opportunistic ka. Grabe ka kung makahalik, natatawa ang sabi naman ni Simone. Pero alam ko na deep inside ay gusto rin niya ang mga labi ko. Papadudod sa pamamagitan ni Simone ay nakalimutan ko ang anumang hinanakit sa puso ko. Hindi ko na noon pinansin ang bawat pagkukumpara sa amin ni Melo ng aming mama. Dahil na kay Simone na ang atensyon ko. Simula noon ay naging masaya na ako sa buhay ko. Swerte ko kasi iniligtas ako ni Simone sa nakamamatay na inggit at hinanakit na nangibabaw sa aking dibdib. Naging masaya ako sa piling ni Simone at malakas na ang kutob ko na siya na nga ang tamang babae para sa akin. At dahil sa pagmamahal sa akin ni Simone ay nakalimutan ko ang lahat ng insecurities ko. Binago niya ako, Papa Dudut. Dumating ang aming first monthsary at dinala ko siya sa isang mamahaling restaurant sa Tomas Morato. At doon kami nag-celebrate. Siyempre hindi mawawala ang monthsary gift ko para sa aking girlfriend. Isang 18-karat necklace na may gold heart shape na pendant. Sa harap nito ay nakaukit ang mga pangalan namin ni Simone. Ang ganda, Jeremy. Manghang sabi ni Simone habang hinahawakan ang gold heart na pendant. Bagay na bagay sa iyo, mahal. Ang sabi ko naman. Alam kong namumula ang aking mga pisngi sa mga oras na yon. Pinag-ipunan ko talaga yan para maibigay sa iyo ngayong first monthsary natin. Maraming salamat. Ang wika ni Simone at isusuot na niya ang aking kwintas. Tinulungan ko naman siyang maisuot yon. Jeremy! Napalingon ako sa masayang boses ng lalaking tumawag sa akin. Nagulat ako nang makita kong papalapit si Kuya Melo sa dinner table. Kuya Melo?
Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko. Ipi-feature kasi ng TV show namin itong restaurant eh. Heto nga kakausap lang namin sa restaurant manager. Ang sabi ni Melo habang nakatingin sa nakangiting si Simone. So you must be Simone? Tanong niya sa aking girlfriend. Oo, ako nga. Nice to meet you. Tugon naman ni Simone. Alam mo, ang swerte-swerte ni Jeremy. Kasi nakahanap siya ng isang magandang babaeng tulad mo. Dagdag pa ng aking kapatid na alam kong naiinggit sa akin sa mga oras na yon. Maaari kasing swerte nga siya sa career pero wala naman siyang love life. Nakalamang ako sa kanya sa aspetong yon. Hindi nagtagal ay ipinakilala ko si Simone kay mama. Dahil sa liberated personality ng girlfriend ko ay hindi siya nagustuhan ng nanay ko na isang konserbatibo. Pero hindi siya nangingialam kapag dinadala ko sa bahay si Simone. Kumbaga dedma lang siya sa amin at tanggap yon ng aking kasintahan. Samantala naging magkaibigan sina Kuya Melo at Simone. Niyang ko na lamang yon dahil buo ang aking tiwala sa aking kasintahan. Bukod sa ng mga panahon na yon ay may nababalitaan akong nililigawan ni Kuya Melo na nagngangalang Cassandra. Kaya naging kampante ako. Pero isang gabi may usapan kaming lakad ni Simone at magkikita kami sa isang night establishment sa Buendia. 3 oras na ako naghihintay sa kanya. Tinawagan ko din siya pero hindi niya sinasagot yon. Nainis ako kasi first time yung gawin sa akin ng aking girlfriend. Matyaga pa rin ako naghintay sa kanya na dumating hanggang sa nakatanggap ako ng text message mula sa kanya. Babe, sorry pero hindi muna tuloy ang lakad natin ngayong gabi. May emergency lang kasi reply sa akin ni Simone. Sa pagkakabasa ng salitang emergency ay kinabahan ako kaya nagpa siya akong puntahan siya sa condominium unit na tinutuluyan niya. Habang naglalakad sa unit, malapit na ako ay nakaramdam ako ng sobrang kaba. Nang makarating ako at papindot na sana sa doorbell ay nakarinig ako ng isang pamilyar na boses ng isang lalaki na nasa loob. Nagpapaalam sa aking girlfriend na si Simone. Nang mga oras na yun ay hindi ko alam ang gagawin kong haharapin ko ba sila o magtatago sa katabing staircase. Hanggang sa nanaig sa akin ang huling option. Dali-dali akong pumunta sa katabing staircase at doon ay nagtago. At dahil katabi lang yon ng unit ni Simone ay dinig na dinig ko ang pagbukas ng pintuan at paghalik sa pisngi ng lalaki sa aking girlfriend. Nang sumulyap ako ay hindi ako makapaniwala sa aking nakita, si Kuya Melo. Hindi ka na ba pupunta sa lakad ninyo ni Jeremy ngayong gabi? Narinig kong sabi ni Kuya Melo. Medyo may pagka-sweet ang pagkakasabi niya. Para bang siyang boyfriend ni Simone. Hindi na, tipid na sagot ni Simone sa kanya. Baka naghihintay yun sa'yo. Puntahan mo na. Dagdag pa ng kapatid ko. Sumagot ang aking girlfriend at bahala siya, Melo. Sinabi ko na rin naman sa kanya na hindi ako makakapunta. At saka alam mo namang mas importante ka sa akin. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ko nang marinig ko ang huling katagang sinabi ni Simone. Mas importante pa pala sa kanya si Kuya Melo kesa sa akin. Ibig sabihin ay may relasyon talaga sila. Nagwo-worry lang ako sa kapatid ko. Narinig kong sabi ng aking kapatid. Kahit na hindi pa niya sabihin, malaki ang galit at inggit sa akin ni Jeremy. At kapag nalaman niyang inahas ko siya, iyak na madadagdagan ang galit niya sa akin. At saka si Mona ay nakukonsensya ako. Kahit na ganoon si Jeremy, kapatid ko pa rin yun. Ikaw ang mahal ko. Hindi ang kapatid mo. Tugon ng aking girlfriend at sa pagkakataong yun ay tumulo na ang luha ko sa aking mga mata. Kung ganon, kailan mo siya hihiwalayan para sa akin? Seryosong tanong naman ni Kuya Melo. Sa lalong madaling panahon,
Melo, gagawin ko ang lahat para magsama na tayong dalawa. Sa boses pa lang ni Simone ay alam kong desidido siyang iwan ako para sa kuya ko. Sa sobrang sakit ay hindi ko na tinapos pa ang usapan nila ng kapatid ko at dali-dali akong bumaba ng hagdanan. Punong-puno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko akalain na magagawa yon sa akin ni Simone at ang masakla pa, yung kapatid ko na kinaiinggitan ko ang involved. Lahat kasi inagaw na sa akin ni Melo. Pati ba naman si Simone ay aagawin niya sa akin. Matinding puot na ang nanaig sa aking puso laban sa kuya ko. At that time gusto ko siyang patayin pero syempre nanaig pa rin ang takot ko sa Diyos. Pag uwi ko sa bahay, agad akong dumiretso sa kwarto at doon ko binuhos ang sakit na nararamdaman ko. Nakita yon ng aking kapatid at pag uwi niya, ngunit parang wala lang sa kanya ang mga nangyari. Kinaumagahan ay wala akong kinibo sa bahay at tahimik na nagalmusal. Wala din akong kinibo pagpasok ko sa aking trabaho. Alam ng mga kasamahan ko na mainit ang aking ulo kaya kusa na silang lumayo sa akin ng araw na yon. Pagkatapos ng trabaho, agad na kong umuwi at hindi na naghapunan at dumiretso agad sa aking kwarto. At doon ay muling umiyak. Nang gabi ding yon ay tumatawag sa akin si Simone. Pero hindi ko na yon sinagot. Hanggang sa nakatanggap na lamang ako ng text message mula sa kanya. Jeremy, pwede ba tayong magkita tomorrow? May sasabihin lang kasi akong importante. Yon ang laman ng mensahe sa akin ni Simone. Tungkol saan? Matipid kong reply. Ilang minuto ang lumipas ay nakatanggap muli ako ng reply mula sa aking girlfriend. Tungkol sa ating relasyon, yun ang laman ng mensaheng aking natanggap. Alam ko na ang sasabihin mo sa akin, Simone. Reply ko. Sige, pinapalayan na kita. Magsama na kayo ng kapatid ko. Pagkatapos noon ay hindi na nag-reply sa akin si Simone. I assumed na yun na ang breakup namin. Lumipas sa mga araw ay nabalitaan ko na lamang na opisyal na nagkaroon ng relasyon sina Simone at Kuya Melo. Ang laki ng sama ng loob ko sa nangyari pero nagtimpi ako. Si Kuya Melo naman halatang guilty pero nagpretend na lamang na hindi ako nag-i-exist. Si Mama naman alam ang nangyari sa akin at ang ginawang pang-aahas ni Kuya. Pero nagpretend din na parang walang nangyari. Papadudod pinasa Diyos ko na lamang siya at tiniis ko na lamang ang bawat sakit sa tuwing makikita kong masaya sina Simone at Melo. Mahal ko pa rin kasi si Simone sa kabila ng lahat ng pagtataksil niya sa akin. Pero isang gabi biglang bumalik sa akin si Simone. Luhaan. Anong ginawa sa iyo ng kapatid ko? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Buntis ako at ang kapatid mo ang ama? Tugon ng naiiyak na si Simone. Hindi raw niya ako kayang panagutan? Ano? Nagulat kong sabi. Nang mga oras na yon ay galit ang namutawi sa aking dibdib. Jeremy, ibinigay ko sa kanya ang buong buhay ko. Mahal ko naman siya tapos pinagtabuyan lang niya ako ng basta-basta. Dito ay umiyak na sa aking balikat si Simone at mainit ko siyang niyakap. Tama na Simone, huwag ka nang umiyak. Sabi ko. Kung hindi ka niya kayang panagutan, ako ang gagawa. Nagulat si Simone at napatitig sa mga mata ko. Jeremy? Totoo? Halos speechless siya ng mga oras na yon. Oo, ako nang bahala sa magiging anak mo. Seryosong sabi ko. Bumalik ka lang sa akin at pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita at pahahalagahan. Samantala pag uwi sa bahay ay nakita kong masaya at nagtatawanan habang nagkukwentuhan sina Mama at si Kuya Melo.
dito ay sumiklab ang aking damdamin. Isa lang ang ninanais ko noon, ang ipaghiganti ang babaeng mahal ko. Kaya buong galit kong hinarap noon ang aking kapatid. Pagkalapit ko sa kanya ay agad ko siyang sinuntok sa muka na siya naman niyang ikinatumba sa sahig. "Jeremy," sigaw ng aking ina. "Anong ginagawa mo sa kapatid mo?" "Ma, binuntis niya at niloko si Simone. Sinaktan niya ang babaeng mahal ko." Galit kong tugon sa aking ina na inaalalayang tumayo ang aking kapatid. "Maduming babae si Simone," seryosong sagot naman ni mama. "Dapat lang na hindi siya tuluyan ni Melo. Pero hindi sapat na dahilan yon para tratuhin niya ng ganon si Simone." Sagot ko. "Ma, huwag niyo sabihin sa akin na kinukonsinti niyo yung ginawang mali ni Kuya Melo." "Walang ginagawang mali ang kapatid mo," sigaw pa sa akin ng aking ina habang dinuduro ako. "Ikaw ang may ginagawang mali." Sa narinig ko ay lalo akong na-disappoint sa aking ina. Hindi ko alam kung ano ang ipinakain sa kanya ni Kuya para maging ganon kasama ang ugali niya. Ngunit imbes na makipagtalo pa sa aking ina ay iniwanan ko na lamang sila sa sala at diretsyong pumunta ng aking kwarto para mag-impake na ng aking mga gamit. Hindi naman ako pinapalayas pero mas mabuting umalis na lamang ako dahil hindi ko na kayang masikmura pa ang nangyayari sa aming bahay. At tulad ng aking inaasahan ay parang baliwala lang kay mama na umalis ako ng bahay na yon. Papadudot, pansamantala akong tumira sa tropa ko. Pero nang malaman yon ni Simone ay kinumbinsin niya ako na magsama na kaming dalawa. Pumayag naman ako at doon kami tumira sa tinutuluyan niyang kondo, unit na pag-aari ng kanyang mga magulang. Nakalimutan ko ang lahat ng sakit sa pusong na ibinigay niya sa akin. Ganon talaga siguro pag mahal na mahal mo ang isang tao. Handa mo siyang patawarin sa kabila ng pagtataksil na ginawa niya sa iyo. Ilang buwan din ang lumipas at kapansin-pansin na ang paglobo ng tiyan ni Simone. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting partner sa kanya. Minahal ko siya, inalagaan at ibinigay ko sa kanya ang lahat ng gusto at pangangailangan niya. Handa rin akong ituring na sarili kong anak ang ipinagbubuntis ni Simone. Naging mabilis ang takbo ng panahon. Nang dumating ang kanyang third trimester ay lakas loob kong inalok na siya ng pagpapakasal. "Will you marry me?" tanong ko kay Simone habang mabilis ang tibok ng aking puso. Umaasa ako noon na magiging paborable sa akin ang kanyang sagot. "Jeremy, sigurado ka ba talaga na handa mong akuin ang responsibilidad sa magiging anak ko?" tanong sa akin ni Simone. Tumingin ako sa mga mata niya at sinabing, "Matagal ko nang sinasabi sa iyo to at handa ako yung ulitin. Simone, handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad sa magiging anak mo. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin ko ang anak mo tulad ng pagmamahal ko sa iyo." Ngumiti sa akin si Simone at mahigpit niya akong niyakap. "Salamat," sambit niya. "Gusto kong maikasal na sa iyo para pagdating ng araw ng panganganak mo, ako na ang kikilalanin ng magiging anak natin," dagdag ko. "Simone, alam mong ikaw lang ang pinapangarap kong makasama habang buhay. Sana tanggapin mo ako bilang asawa." Lalong humigpit ang yakap sa akin ng aking girlfriend, Papa Dudut. "Oo, Jeremy, tinatanggap kita bilang asawa. Maraming salamat kasi ako ang napili mong mahalin." At yun nga, isang linggo ang lumipas ay naikasal kami ni Simone sa pamamagitan ng civil wedding sa City Hall ng Makati. Ang mga witness ay ang mga malalapit naming kaibigan. Pagkatapos noon ay nag-honeymoon kami sa Baguio. Sinulit naming dalawa ang bawat oras na magkasama.
At aaminin kong isa yon sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Samantala, dumating ang araw ng panganganak ni Simone. Isinilang niya ang isang cute na sanggol na lalaki na pinangalanan naming Simone Jeremiah. Hango sa pangalan naming mag-asawa. Sobra akong natuwa dahil sa wakas isa na akong tatay. Papadudod, pinangako ko sa Diyos at sa aking anak na itatrato ko siya ng mabuti at kailanman ay hindi ko ipaparana sa kanya ang mga naranasan kong pagtrato mula sa aking ina. Lumipas ang unang 3 buwan, naging maayos naman ang takbo ng aming relasyon ni Simone. Puno ng pagmamahalan. Bilang asawa at ama ay nagsikap talaga akong mabuti para sa ikakabuti ng aking pamilya. At sa awa ng Diyos ay sunod-sunod noon ang swerteng dumarating. Isa na roon ay ang promotion ko sa aking trabaho. Akala ko palaging ganito ang buhay pamilya pero nagkamali ako. Dahil dumating ang COVID pandemic at isa ako sa mga minalas na nabiktima. Nag-positive ako noon at na-quarantine sa ospital ng matagal na panahon. Lahat ng ipon namin ni Simone ay napunta lahat sa pagpapagamot. Nabaon din kami ng utang pero hindi sumuko noon ang asawa ko. Naghanap siya ng paraan para kumita sa pamamagitan ng online selling. Pero hindi doon nagtatapos ang aking kalbaryo. At dahil sa kalagayan ko noon bilang COVID patient ay bawal akong makasama ang pamilya ko. Sobra akong naho-homesick na. Para akong mababaliw sa ospital dahil sa lubos na pangungulila. Ipinagdarasal ko na lamang palagi sa Panginoon na sana ay tapusin na niya ang paghihirap ko at gumaling na para makasama ko na ulit ang aking pamilya. Pero tumagal pa ako ng ilang linggo sa ospital at parang gusto ko nang sumuko. Sa kabilang banda ay namroblema noon si Simone sa mga gamot at pambayad sa ospital. Kahit na may PhilHealth ako ay hindi pa rin yon sapat para ma-cover lahat ng mga gastusin sa pagpapagaling ko. At ayon sa awa ng Diyos dumating din ang araw ng aking paggaling. Sa huling test sa akin ay nag-negative na ako at agad na hinanda ang aking pag-discharge. Tuwang-tuwa ako noon at labis ang pasasalamat sa Diyos. Nang mga panahon na yon, kakaunti pa lang ang gumagaling sa COVID kaya masasabi kong maswerte pa rin ako. Second life ko na ito at nangako ako sa Panginoon na lalo kong pahahalagahan ang aking buhay. Pag uwi ko sa aming bahay ay panibagong problema ang sumalubong sa akin. Hirap akong makahanap ng trabaho sa panahon ng pandemya. Habang wala pang mahanap, tinulungan ko muna si Simone sa kanyang online selling business. Pero naging mahirap ang bentahan at madalas wala ring kaming kita. Naiintindihan ko naman yon kasi malaki talaga ang aming gastos. Lalo na't may inaalagaan kaming bata na nooy 6 na buwang gulang na. Jeremy, ano na ang gagawin natin? Ang laki na ng utang natin. Hindi ko na alam kung saan makakadilhensya ng pera para sa mga gastusin natin. Nag-aalalang sabi ni Simone. Sinisikap ko namang maghanap ng trabaho kaso mahirap talagang kumilos sa panahon ngayon. Kung hindi lockdown, puro community quarantine. Ang sabi ko naman sa asawa ko. Pero kung palagi tayong ganito, mamamatay tayo sa gutom. Mataas na ang boses ni Simone noon. Alam kong mainit na ang kanyang ulo at hindi ko na alam ang gagawin. Minabuti ko na lamang na hindi siya sabayan kasi ayokong mauwi kami sa away. Matuto ka naman sanang dumiskarte para sa buhay natin, dagdag pa ni Simone. Hindi mo pa ba nakikita yung ginagawa kong diskarte para mabuhay ko kayo ni Monmon? Medyo disappointed ko ng tanong sa aking asawa. Lahat ng bagay na pwedeng ibenta online
Inalok ko na. Kahit maging ahente ng funeral insurance pinasok ko na nga eh. Pero may naabot ka bang pera sa akin? Wala. Hindi sapat yung ginagawa mo. Galit na sabi ng aking asawa. Kung si Melo ka lang, sigurado hindi tayo naghihirap ngayon. Nagpantig ang tenga ko nang marinig ko na banggitin ni Simon ang pangalan ng kapatid ko. Oo, madiskarte si Kuya Melo, mas malaki ang sahod niya kesa sa akin. Ang tanong, marunong ba siyang umako sa responsibilidad? Hindi. Iniwang kanya, hindi ba? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Hindi yun ang punto ko, Jeremy. Ang sa akin lang, tularan mo sana ang kapatid mo pagdating sa diskarte. Yung diskarteng pwedeng bumuhay ng isang pamilya. Lalo lang nag-init ang ulo ko nang banggitin ni Simon ang pangalan ni Kuya Melo. Sa kabila kasi ng mga hirap at sakripisyong ginawa ko, ang kapatid ko pa rin ang nasa isipan niya. Masakit yon para sa akin, Papa Dudut, pero dahil sa ayaw ko nang lumaki pa ang gulo, ako na lang mismo ang nagparaya sa aking asawa. Simula noon ay parang lumamig na ang relasyon namin ni Simon. Sa tuwing nagtatalo kami, ako na mismo ang nagpapakumbaba. Ayoko na dahil lang sa pera ay magkalabuan kami. Pero hindi lang yon ang pinoproblema ko sa aking asawa. Dahil kahit na nagkaroon na ako ng home-based work ay patuloy pa rin siya sa panlalamig sa akin. Madalas siyang wala sa bahay habang ako naman ay nag-aalaga sa anak namin. Hirap na hirap ako noon, Papa Dudut. Pero ni minsan ay hindi ako nagreklamo kay Simon at sa halip ay inunawa ko na lamang siya. Ngunit isang gabi ay nagulat na lamang ako nang umuwi siya ng lasing. Anong nangyayari sa'yo at lasing na lasing ka? Nanunuring tanong ko. Sinong kasama mo na maglasing? Birthday lang ng kaibigan ko si Ayesha, sagot naman ni Simon. Nagkasiyahan lang ang buong tropa, medyo naparami ang inom ko. Mas inuuna mo pa yung tropa kaysa sa pag-aalaga mo kay Monmon? Galit kong sabi sa asawa ko. Anong gusto mo, ang maburo ako sa bahay at malosyang? Ang sabi ni Simon. Hindi, Jeremy. May buhay din ako sa labas. Oo. Alam kong kailangan mo ring lumabas kasama ng mga kaibigan mo pero baka naman nakakalimutan mo, pandemic ngayon. Bawal ang inuman. Bawal ang party. Paano kung nahawakan ka na pala ng COVID nang hindi mo alam? Hindi lang ikaw ang mapapahamak, lahat tayo. Kasama na yung anak natin. Galit na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Nag-iingat naman kami eh. Ayaw paawat ni Simon. At saka pwede ba, Jeremy? Huwag mo na akong pakialamanan sa mga gusto kong gawin. Maisip ako, ang sabi niya. Napabuntong hininga ako, ayaw ko nang lumaki pa ang gulo, kaya pilit ko na lamang siyang pinagpapasensyahan. Siguraduhin mo lang sana, Simon, ang sabi ko. Dahil alam mo kung ano ang nangyari sa atin nung nahawa ko at nagkasakit. Sa pagkakataong yon ay si Simon ang unang tumalikod at dire-diretsong pumasok sa aming kwarto para matulog. Habang ako naman ay nag-decide na lamang na matulog sa may sofa. Samantala lumipas pa ang mga araw at patuloy na nanlalamig sa akin ang asawa ko. Madalas siyang umalis sa bahay kahit na pandemic tapos ay uuwi lang bago mag-curfew. Sa totoo lang ay nagdududa na ako noon sa asawa ko kaya naman inobserbahan ko rin siya ng mabuti. Kapag nasa bahay madalas siyang hawak ang kanyang cellphone. Narinig ko na may nag-text sa kanya. Tunog ng tunog din ang kanyang messenger at kapag may tumatawag sa kanya ay lumalayo siya sa akin o di kaya ay lumalabas ng bahay. Sino yung ka-text mo, Simone?
Usisa ako nang makareceive ulit siya ng text message habang kumakain kami ng hapunan. Hindi na ako nakatiis noon sa ginagawa niyang kahinahinala. Wala, kaibigan ko lang, matipid na sagot ni Simone. Sino? Tanong ko ulit. At dahil nga hindi niya alam ang isasagot ay dinaan na lamang niya ako sa galit. Bakit ka ba matanong dyan? Sinabi lang ang kaibigan ko lang. Walang masama kung magtanong at mag-usisa ako. Sagot ko habang nawawala na rin ang pasensya kay Simone. Asawa mo ko kaya may karapatan ako. At saka bakit ba parang takot na takot ka dyan sa tuwing nagkatanong ako sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? Seryosong tanong ko. At tulad ng aking inaasahan ay tinanggi yun ni Simone. Wala akong tinatago sa'yo, ang sabi pa niya. Kung ganon, ipakita mo sa akin yung na-receive mong text. Hamong ko pa sa kanya. Nagmamatigas na tumanggi si Simone. No, maaring asawa mo ko pero karapatan kong magkaroon ng privacy. Ngayon kung nagdududa ka sa akin, bahala ka sa buhay mo. Sagot niya sa akin. Nag-init ang ulo ko noon at nagdabog sa harap ng pagkain. Lintik na ibulalas ko pa. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, Jeremy, ha? Galit na rin ang asawa ko noon. Subukan mo lang na magtaksil sa akin, Simone. Makikita mo ang hinahanap mo. Banta ko sa kanya bago ko umalis sa hapagkainan at tumungo na sa aming kwarto para magpalamig ng ulo. Papadudot nagpatuloy si Simone sa kanyang ginagawa pero hindi na niya ipinapakita pa sa akin ng harapan. Lalong tumindi ang aking panghihinala sa aking asawa. Hanggang sa isang gabi habang siya ay natutulog sa aming kwarto ay nagkaroon ako ng pagkakataon na buksan ang kanyang cellphone. At nagulat ako sa mga nabasa ko sa kanyang inbox. Puro mga salitang mahal, magkita tayo, I love you, mag-ingat ka ang nabasa ko sa conversation nila. Ang nakapagtataka pa, sino ang may-ari ng number na tinetext niya? Ang nakalagay lang kasi sa phone book niya ay letrang C. Dahil doon ay lalo akong na-curious at chinek ko ang messenger niya. Laking gulat ko nang makita ko ang conversation ng asawa ko at isang poster account na nangangalang CJ. Walang pagkakakilanlan ng poster account na yon maliban sa profile picture nito na isang kulay puting-kuting. Naka-private din ang account nito kaya nahirapan akong alamin kung sino ang misteryosong taong ito. Pero kahit na wala akong clue kung sino si CJ, isa lang ang sigurado ko. Nagtataksil sa akin ang asawa ko. Kinaumagahan sabay kaming nagalmusal ni Simone at tahimik lamang ako habang umiinom ng kape. Walang kaalam-alam ang asawa ko na alam ko ang kanyang mga sekreto. Bakit ang tahimik mo ngayon? Usisa ni Simone sa akin. Pero hindi ko siya sinagot at nagpatuloy sa paghigop ng kape. Wala ka bang balak na kausapin ako, Jeremy? Tila nawawala na naman ng pasensya ang aking asawa. Huminto ako sa paghigop ng kape at tumingin sa mga mata ni Simone. Mahal mo pa ba ako? Ako naman na nag-usisa sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Simone at expected ko na yon. Ano ba namang klaseng tanong yan? Asawa kita, Jeremy, sagot niya. Maaring asawa mo nga ako pero malay ko ba kung nasa akin pa rin ba ang puso mo? Malungkot na sabi ko naman sa kanya. Pinagbibintangan mo ba akong nangangaliwa? Biglang sabi ni Simone. Nangangaliwa ka ba? Tanong ko sa aking asawa. Sa pagkakataong ito ay parang gusto ko nang gustong sumabog ng puso ko. Hindi, deny ni Simone, hindi makatitig ng diretsyo ang mga mata niya sa akin. Talaga? Nanunubo ko pang tanong sa kanya. Dito ay nagalit na nga si Simone. Diretsahin mo nga ako.
Ano ba talaga ang gusto mong puntuhin? Tanong niya. Sino si CJ? Kalaguyo mo? Tanong ko sa kanya. Ano? Bakit hindi ka makasagot dyan? Pinakikialaman mo ba yung cellphone ko? Galit na tanong naman ni Simone sa akin. Pero halata sa kanya ang kaba. Hindi niya siguro ini-expect na madidiskubre ko ang sikreto niya. Samantala sumabog na ako sa galit noon. Kung hindi ko pa pinakialamanan yung cellphone mo, hindi ko pa madidiskubre na nagtataksil ka sa akin? Sabi ko bago ko siya nasampal sa mukha. Minahal kita ng tapat, Simone. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Nagpakabuti at nagpakaresponsable akong asawa para sa iyo. Pero ano? Kulang pa ba ang mga efforts ko? Sa kabila ng lahat, nakuha mo pa rin magtaksil sa akin? Sa pagkakataong ito ay nakita ko sa ekspresyon ni Simone ang sobrang guilt. Mahal mo pa ba ako? Muli kong tanong sa kanya. Natatakot ako sa maaaring sabihin niya sa akin, Papa Dudut. I'm sorry, Jeremy. Yun lang ang sagot sa akin ni Simone bago tumakbo papunta sa aming kwarto at nagsara ng pinto. Sinundan ko siya, Papa Dudut, at nagkakatok sa may pinto. Pero hindi niya ako pinagbuksan. Pero narinig ko sa loob na nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, Papa Dudut, at napaiyak na lamang ako ng araw na yon. Samantala, ng araw ding yon ay umalis si Simone kasama ang anak niya ang si Monmon. Sinubukan ko siyang pigilan ngunit mabilis siyang nakawala sa mga bisig ko. Sinundan ko siya pero nakawala din siya sa aking paningin. Sobrang sakit ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Akala ko magiging masaya na ang aking buhay sa piling ni Simone. Ngunit nagkamali ako. At heto ako ngayon, mag-isang umiiyak at nasasaktan. Makalipas ang ilang araw ay may isang concerned na kaibigan ang tumawag sa akin para ibalita kung saan nanunuluyan si Simone at sa kung sino ang kasama niya. Nagulat ako sa aking mga narinig. Nanlumo ako. Muling nagbalik sa akin ng galit sa taong muling nagtaksil sa akin. Agad naman akong pumunta sa address na ibinigay sa akin ng aking kaibigan. Pagdating doon ay hindi nga ako nagkamali. Nakita ko si Simone sa tapat ng isang bungalow. Kasama niya ang isang lalaking malaki ang atraso sa akin. Walang iba kundi si Kuya Melo. Oo, Papa Dudut, si Kuya Melo at CJ ay iisa lang. Siya ang matagal ng kalaguyo ng asawa ko. Ang buong akala ko ay nakalimutan na ni Simone ang lalaking minsang tumalikod sa kanya. Pinaniwala lang niya ako na nakalimutan na niya at wala na siyang pagmamahal sa kuya ko. Pero nagkamali ako. Samantala, natanaw ko na pumasok sa loob ng bahay si Simone habang nananatiling nasa labas naman si Kuya Melo. Nagsimulang magdilim ang aking paningin. At dahil wala naman silang gate ay dire-diretso akong lumusob kay Kuya Melo. Maski ang kapatid ko ay nagulat nang makita niya ako. Doon ay pinagsusuntok ko na siya. Gumanti siya ng mga kamao sa akin pero hindi ko ramdam ang sakit. Sa tuwing nararamdaman ko sa aking katawan ang kanyang matitigas na kamao. Hindi ako sumuko at gumanti rin ako ng kaliwat kanan na suntok sa kanya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, ang sabi ko habang nagpapalitan kami ng mga suntok. Inagaw mo siya sa akin. Pati ba naman sarili kong pamilya aagawin mo sa akin? Kasalanan ko bang ako ang mahal ni Simone at hindi ikaw? Pagtutuya sa akin ng aking sariling kapatid. Sinasagad mo ang pasensya ko? Kakalimutan kong kapatid kita. Isang malakas na suntok ang ibinigay ko sa mukha ng aking kapatid, Papa Dudut. Nawalan ng balanse si Kuya Melo at bumagsak sa lupa.
Ngunit tumama ang kanyang ulo sa kanto ng sementong hagdan sa harap ng pinto. Napalitan ng takot ang aking galit nang makita kong nawalan ng malay si kuya at tumutulo ang dugo sa likod ng kanyang ulo. Muling lumabas ng bahay si Simon at nataranta siyang nilapitan ng aking nakahandusay na kapatid. "Anong ginagawa mo kay Melo, Jeremy?" Umiiyak at natatarantang sabi naman ni Simon. "Hindi ko sinasadya," ang sabi ko habang nanginginig ang aking mga tuhod. "Tumawag ka ng ambulansya. Dali, kailangang madala kagad sa ospital si Melo." Utos sa akin ni Simon habang akay-akay si Kuya Melo. Sinunod ko si Simon at agad namang dumating ang ambulansya at naisugod si Kuya Melo sa ospital. Ngunit dineklara na itong dead on arrival ng mga doktor. Nanlumo ako pagkarinig ko ng sinabi ng doktor. Hindi ko sinasadyang mapatay ang aking kapatid. Samantala, tumingin lang sa akin si Simon habang umiiyak. Nakaramdam ako nang sinisisi niya ako sa mga nangyari sa kalaguyo niya. Tapos may dumating na mga pulis para hulihin ako. Doon pala nalaman ko na sinumbong pala ako ni Simon. Hindi na ako pumalag noon at sumama na lamang ako sa mga pulis. Pagdating sa presinto, agad akong kinunan ng mugshot at mga fingerprints. Nakatulala ako dahil hindi pa rin nagsisink in sa akin ang mga nagawa ko sa kapatid ko. Hindi ko akalain na magiging isa akong mamamatay na tao nang dahil lamang sa pag-ibig. Dumating din ang abogado mula sa Public Attorney's Office para magtanggol sa akin. Saka ako kinuhanan ng statement. Inamin ko ang lahat sa kanila, bagamat hindi ako nakaramdam ng pagsisisi sa aking ginawa ay masyadong masakit para sa akin ang ginawang pagtataksil ni na Kuya Melo at ni Simon. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako na binisita ako ni Mama sa presinto. Umiiyak sa galit. Paglapit niya sa akin, agad niya akong pinagasampal at pinaghahampas na parang hindi niya ako anak. Nasaktan ako at halos umiyak sa sakit. Pero pinigilan ko ang aking sarili at sa halip ay nagpakatatag ako. Mabuti na lamang at may mga pulis na umawat kay Mama. "Bakit mo pinatay ang kapatid mo? Bakit, Jeremy, bakit?" Bulalas ni Mama habang muhing-muhi sa akin. "Pagbabayaran mo ito, sumpain ka ng Diyos." Pinagsisisihan ko na itinuring pa kita na bilang anak ko. Nakaramdam ako ng kaba sa huling pangungusap na binanggit ni Mama. Tinuring na anak. Bakit? Hindi ba niya ako totoong anak? "Hindi kita tunay na anak, Jeremy." Pagtatapat ng aking mama. "Ikaw ang bunga ng pagtataksil sa akin ng iyong ama." Nagulat ako sa mga narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Nakiapid ang tatay mo sa isang babaeng mababa ang lipad. Pero nang magsawa ang babaeng yun sa kanya, iniwan siya nito. At kasama ka sa iniwan ng babaeng yun sa tatay mo. Paglalahad pa ni Mama. Kung ganun pala, sana hindi niyo na lamang ako kinupkup. Sana dinala niyo na lamang ako sa bahay ampunan kesa iparanas niyo sa akin ang mga pagiging unfair ninyo. Nilabas ko na ang aking sama ng loob sa aking ina. Sa totoo lang, ayaw naman kitang kupkupin eh. Pero dahil sa mahal ko ang papa mo at nakiusap siya sa akin, napilitan ako. Pero sa tuwing nakikita kita, naaalala ko na muntik nang masira ang pamilya ko nang dahil sa nanay mo. Dagdag pa ni Mama. Magkahalong emosyon ng aking naramdaman ng mga oras na yon. Galit sa aking ina at awa naman sa aking sarili. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Melo. Galit na wika ng aking ina. Siguro nga napatay ko si Kuya Melo. Pero deserve niya yun. Niloko niya ako, ginago niya ako. Mga agaw siya ng asawa. Maninira ng pamilya. Galit na tugon ko.
Hindi ko rin kayo mapapatawad sa ginawa niyong pagtrato sa akin. Napakawalang kwenta niyong ina. Lalong nagalit si mama sa mga narinig niya mula sa akin at sinubukan pa ulit niya akong saktan. Pero lalo siyang hinigpitan ng mga pulis. Muli akong ibinalik sa kulungan at doon ay nagpalamig ako ng ulo. Na-realize ko rin na kinalaunan na mali yung ginawa kong pagsagot sa aking ina. At unti-unti kong naramdaman ang konsensya sa tuwing naaalala ko ang nagawa kong pagpatay sa aking kapatid. Samantala kinausap ako ng aking abogado at pinangako niya sa akin na gagawin niya ang lahat para mapababa ang magiging sentensya sa akin, lalo na kung mapapatunayan na nagtaksil sa akin ang aking asawang si Simone. Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Sa kabilang banda naman ay hindi na nagparamdam o nagpakita sa akin si Simone. At ang huli ko na lang balita sa kanya ay bumalik na raw siya ng Cebu kasama si Monmon. Oo Papa Dudut, tuluyan na niya akong iniwan at tanggap ko na yon sa ngayon. Gayon pa man ay palagi ko pa rin sinasama sa aking dasal sa Panginoon ang kaligtasan ng aking mag-iina. At kung isang araw maglaro muli ang tadhana at bumalik siya sa akin, maluwag ko pa rin siyang tatanggapin. Oo, martir na akong martir pero may natitira pa akong pagmamahal para sa aking asawa. Sa ngayon ay dinidinig na sa korte ang aking kaso at maluwag kong tatanggapin anuman ang maging desisyon ng huwes. Pinagsisihan ko na rin ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan, lalo na kay Melo. Kung nasaan man siya ngayon, sana ay magawa pa rin niya akong patawarin. Para naman sa mama ko, kahit na hindi siya naging mabuting ina sa akin ay dalangin ko pa rin na sana ay maging ligtas siya at sana ay maging masaya pa rin siya sa kanyang buhay. Papa Dudut, ang panalangin ko na lamang sa Diyos. Sana'y bigyan niya ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Pinapangako ko sa kanya na pahahalagahan ko ang second chance na ibinigay niya sa akin. Na hindi ako mabubuhay sa inggit o insecurities. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at sana'y matanggap ninyo ito at mabasa. Hindi man naging maganda ang aking buhay pero alam kong makapag-iiwan ito ng aral kahit na papaano. Isama niyo rin ako sa inyong mga panalangin na sana'y maging maayos at ligtas ang aking buhay habang nandito ako sa kulungan. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Jeremy. Mga tagapakinig, ito ang kwento ng buhay ni Jeremy ng Makati. Oo, kasalukuyan siyang nasa bilangguan para pagbayaran ng kanyang kasalanan sa batas. Ngunit wala pa rin sa atin ang dapat na husgahan siya at sa halip ay ipanalangin na lang po natin na dumating nga ang araw na bigyan siya ng second chance ng ating Panginoon para makapagbagong buhay. Oo, alam nating mali ang ginawa ni Jeremy. Pero nagawa lamang niya yon dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Pinagtaksilan siya ng kanyang asawang si Simone at ang kapatid niya mismo. Dahilan para masira ang kanyang buhay. Ngunit nangyari na ang trahedya at wala na si Melo. Pinagsisisihan na rin naman ni Jeremy ang kanyang nagawang kasalanan sa kanyang kapatid. Para kay Simone, kung nakikinig ka man, alam kong maling-mali ang ginawa mo. Naging kriminal ang iyong asawa dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Nalulungkot ako dahil sa kabila ng pagsisikap niya at mga nagawa niyang kabutihan, pagtataksil lang ang iyong igaganti sa kanya. Pero sino ba naman kami para husgahan ang iyong pagkatao? Ang panalangin lamang namin, sana'y maging masaya ka pa rin sa iyong buhay. Alagaan mong mabuti ang iyong anak at kung magmahal kang muli, sana'y wag mong ulitin yung pagkakamaling ginawa mo kay Jeremy. At para naman sa ina ni Jeremy, sana naging patas ang pagtrato mo sa iyong mga anak. Oo, nandun na tayo na hindi mo tunay na anak si Jeremy. Pero dahil sa tinanggap mo ang responsibilidad kay Jeremy, sana ay nagawa mo pa rin maging mabuting ina para sa kanya.
Hindi ka sana nagpakita ng favoritism o pagkiling sa iyong panganay na si Melo. Sana ipinaramdam mo pa rin kay Jeremy na kahit na hindi siya kasing talino, kasing guwapo o kasing diskarte ni Melo ay nariyan ka pa rin sa kanyang tabi bilang ina at handa mo siyang tulungan para mapunan ang kanyang mga pagkukulang. At para kay Jeremy, isa yan sa mga pagsubok na dapat mong harapin. Magpakatatag ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa at naniniwala kami na darating din ang hustisya para sa iyo at makapagbabagong buhay ka rin sa takdang panahong ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Ito po ang mga kwento dito sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.